depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Napaka-importante na dumating sa punto ng isip ng ex mo ay magsisi, magbago, at maalala niya lahat ng mga pagkakamali niya sa'yo. So, kailangan talaga biglang magbabago yung isip niya. Pero sa psychology, syempre, wala namang instant switch, no? Meron pa rin build-up yan kahit papano. So, eto ang accurate framing ko dyan. Hindi ito isang araw lang. Ang magiging resulta ng pagsisisi ng ex mo is because of accumulated triggers na biglang nagko-connect sa kanya. Out of nowhere, this is what we call accumulated triggers. Explain ko sa'yo kung paano to, ha? Tapusin mo ang video para maintindihan mo ng buo. Wag tamad, please lang, wag tamad. Anyways, bakit mukhang biglaan? Kasi nga, kapag sinabi nating silent accumulation phase, ibig sabihin, matagal na niyang nararanasan yung everything about you, like your absence, routine, emotional supply. Pero syempre, hindi naman niya pinapansin yan basta-basta. Pero, once na nagkaroon na ng delayed processing, ang ibig sabihin nun, most people kasi kapag sinabi nating delayed processing, during early days, dinidistract nila yung sarili nila sa ibang bagay. Halimbawa, kakahiwalay nyo lang ng ex mo. Yung ex mo masaya pa ngayon kasi distracted pa siya sa mga bagay-bagay na nasa paligid niya. Kumbaga, na-avoid pa niya yung reflection, yung pagsisisi. Hindi pa niya yung naiisip ngayon. Kumbaga, masaya pa siya sa breakup dahil nakawala siya sa pananakal mo. Ikaw kasi, masyado kang in love to the point, masyado kang obsessed to the point na nasasakal mo na siya nang hindi mo namamalayan. At dahil nasasakal mo na siya nang hindi mo namamalayan, kakapakiusap at kakahabol sa kanya na magbalikan kayo, yung realization niya, nadidelay. Hindi nagiging immediate. Kumbaga, talagang merong point of time na talagang akala niya yung decision niya na hiwalayan kanya ay tama. Ngayon, ano ang nagtitrigger ng turning point? Ito yung tinatawag nating emotional vacuum. Kapag emotional vacuum, ibig sabihin, kapag wala nang makausap yan, hindi ka na niya makausap at wala nang distraction at higit sa lahat kapag hindi mo na vinavalidates yung feeling niya, kapag wala nang validation, doon na pumapasok yung tinatawag na self-reflection. Yan yung pinaka-importante. Ito yung contrast exposure natin, no? So nakikita niya na ikaw ay stable, nag-i-improve, habang siya naman ay nananatiling stagnant or inconsistent. It creates internal comparison kapag ganoon and loss awareness. Hindi niya lang naiintindihan na nawala ka. Actually, nararamdaman na niya yun. So the moment itself, kumbaga, ito yung pinaka-cinematic na banat ko dito. Kapag dumating na sa point na tahimik na yung gabi, wala na siyang makausap, wala nang distraction overall, dun ka na papasok sa isip niya na bakit parang may nagbago, bakit parang nawawala ka na. Doon ka na bibisita sa isip niya. Mas mararamdaman niya yung pagkawala mo because of the loss aversion, tsaka nagkakaroon ng memory filtering. Yung mga good memories, nangingibabaw yan kapag namimiss ka niya. Hindi naman puro masasama lahat ng naaalala niya tungkol sa'yo, lalo na kapag may pinaghiwalayan kayo, nagalit siya. May mga good memories pa rin na nananatili. Good memories pa rin ay nangingibabaw after the breakup. Ang tawag dyan is memory filtering. And another thing is what we call cognitive dissonance. Siyempre, merong conflict yan sa past versus present reality niya. Ikukumpara niya pa rin yung past niya sa reality niya ngayon. So, hindi lahat kasi merong ganitong moment eh. Mangyayari yan kung merong emotional investment siya sa'yo noon at higit sa lahat kung may naging value ka ba talaga sa relationship. Meron ba siyang pagbabagong nakita sa'yo? Kung wala siyang improvement na maramdaman sa isip niya na hindi niya maisip na nag-i-improve ka. Kung ang nasa isip niya is puro naghahanap ka ng validation, walang shift. Hindi magsisisi yan. Pero syempre, kapag nagbago yung isip niya, hindi agad-agad babalik yan, hindi automatic yan. Possible outcome natin kapag nagsisi na yan, syempre realization, curiosity, pero wala pang action na gagawin. Kaya here is my strategic truth para i-counter mo yan. Actually, hindi mo kayang kontrolin kung kailan talaga siya magigising or magsisisi.
ang pinakabagay na makokontrol mo lang ay ang present time mo at kung paano ka mag-grow at kung paano ka magno-no contact rule at magbibigay ng space sa ex mo. Yan lang ang bagay na makokontrol mo. Ang bagay na hindi mo makokontrol ay ang kaisipan ng ex mo. Pero ang bagay na makokontrol mo ngayon ay ang kaisipan mo. Kaya mong kontrolin ang kinabukasan mo. Kaya mong kontrolin yung level ng attraction mo. And maybe this is the right opportunity for you to grow. Kasi ang araw na magbabago niya, alam mo yun, ang araw na magbabago ang isip niya ay hindi mo kailangan pilitin. Mabubuo yan kapag nakita niyang kaya mong magpatuloy nang wala siya. Lagi niyong tatandaan to mabubuo ang pagbabago ng isip at ang pagsisisi kapag nakita niya na kaya mong magpatuloy nang wala siya. Hindi naman one day lang babalik na siya. Parang bigla lang niyang mararamdaman yung pagkawala mo out of nowhere. You need to trust yourself with this one. Magtiwala ka sa sarili mo. Huwag ka masyado mag-doubt na wala kang halaga sa kanya. Hindi, may value ka ako na magsasabi sa'yo. Huwag kang makulit, okay? May past kayo. Ba't kanya minahal nun? Ba't kanya sinagot nun? Ba't kanya niligawan nun? Kung talagang hindi kanya minahal, paano mo naging ex yan, di ba? Kumbaga, paano dumating sa puntong naging kayo, kailangan mo lang i-retrigger yun at kailangan mong bumalik sa time na yun. You need to go back to that time kung saan talagang turn on siya sa'yo. And maybe, this is your only last resort. Gumamit ka ng strategic spacing, gumamit ka ng strategic no contact, gumamit ka ng strategic psychological manipulation in order for you to do that. And another thing, syempre, kailangan mo maging tahimik dahil yung pagbabago mo nagko-connect pa rin yan sa isip niya. Doon niya maiisip kung tama ba yung decision niyang pakawalan ka or hindi. Believe me, marami nang natulungan ng no contact rule. Ang kailangan mo lang is strategic timing sa gamit ng no contact rule. For step-by-step coaching session, give us a message sa Philippine Dating Coach para at least magkaroon ka ng kalinawan. And during the advice, makikita mo rin kung ano yung magiging decision mo sa life. So, thanks for watching.